Hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Yung pagtataka na baka may connivance dito. Yun yung problema. So, dalawa kami ni Mr. Sarao na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarao, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Diba? Hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na ibinebenta ng DTI, hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS, ibinebenta yun ng DTI. Inamin nila yan. So, umpisa pa lang mali na. Naman po ng piston. Pakisagot lang po, bakit daw kayo mga hindi sumunod, ano po? Opo, at magandang umaga po, Opo. Mr. Chair, at siyempre sa ating mga kasama sa hanap buhay. Ang atuloy sa ngayon, ang nagbabangga yung nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Sa bahagi po ng association, part po yan ng consolidation Dahil yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at mahusay na tumakbo yung ating mga association sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin, kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport, bakit ang hindi inuna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating makina dito sa ating bansa? Sapagkat kung titingnan po natin, Mrs. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Ang linalabanan namin sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, nung paman ay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba, kundi kooperatiba siya na individual o franchise, individual of unit, hindi sa konsorsyon, hindi sa monopolyado ng isang kooperatiba. Kaya sa atin, kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, industrial, yung kailangang unahin ng ating pamahalaan. Bakit ang tumatakbo ngayon sa ating dito sa ating bansa ay mga modern, pero hindi siya yung ating iconic, sabi nga natin, ang jeep po sa Pilipinas ay deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon, yung sinasabi nila mga modern, na halos hindi kaya ng mga individual na operator. Swerte na yung iba. Kung so what, na nakapag-comply sila sa usapin ng modernization, nakapag-abil sila ng modernization, hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize. Hindi lahat ay pwedeng gustong pumasok sa corporation. Sapagkat sa ngayon, Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LTFRB at ng DOTR ay magkakaiba. Doon sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga modernized, ng mga modern, ng mga jeep na tumatakbo sa loob ng 575 na ruta sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin yan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok, naghabol ng December, ng April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa usapin ng kanilang programa. Pumasok sila at naobliga silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LTFRB at ng DOTR na kapag hindi ka nag-comply ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ang Skipper Motor, nadyan ang Francisco Motor, nadyan ang Sarao, nadyan ang Malagueña. Maraming mga lokal, halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking mga negosyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? Sa usapin ng serbisyo, sa usapin ilalim ng negosyo, ang magsasaper dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters, dahil ang direct of effect ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumikha ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Floranda. Oo nga naman, Yusek Ortega ng DOTR, although ilang beses na sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators,
kung saan nila bibilhin yung unit, modernized jeep. Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibili na hindi sila pwedeng bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment. Versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito lang siguro. Yeah. Unang-una po, hindi po namin madesisyonan po dahil alam niyo po, meron tayo parang freedom po sa market. Pero ayun nga po dun sa sinabi ni Kamode, unang-una po, talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung sa mga kaibigan natin sa Sarao, sa Francisco para mag-apply po, para eventually po ma-approvean natin pag sila po yung nag-apply. Gusto ko lang po iparating yung na-mention po ulit yung sinasabi na konti lang ang modern, no? Ang kailangan po natin siguro iparating na po namin, kaya nga intentional na hindi kami nagpapamodern sa ating mga transportation sector para klaro din kay Kamodi, sa dulo pa po yun. Hindi po objective ng gobyernong ito na kayo ay ipilit na bumili. Napakalayo po. Yan po ay darating pa po sa isang panahon which could take 2, 3, or 4 years pa po at pagsisimula. Ang objective po namin, bakit parang inurong po natin para mas dumami po yung ating mga local manufacturers, para mas mapababa po yung presyo at hopefully by then po, mas financially malakas na po yung ating mga kooperatiba, then that's the best time na sila po ay bibili na ng mga sasakyan. Hindi pa po ngayon, concentrate lang po tayo sa LPTRP which is a very important component. Sa susunod na lang po yung pagbibili, by then siguro po magkakaroon na ng batas, no? Yung kasi may mga pending bill po na mukhang aabot na po sa Senado, yung mga gustong tumulong po sa pagbibili ng mga sasakyan. Senator, kung okay lang po, mabilis lang po, si OTC Attorney Oberio, mabilis lang na ikikwento, ano ba ang diferensya ng isang kooperatiba sa isang asosasyon po para makita po natin kung ano ba ang mga government agencies na nakapag or magmo-monitor sa isang kooperatiba na hindi po ginagawa sa isang asosasyon. Kahit mabilis lang ito. Sige po, Attorney Christian Oberio, sige po, go ahead. Thank you po, sir. Magandang umaga po, no. So, ito po yung layunin po natin sa consolidation, which is the first step po sa pag-comply dito sa ating pag-rationalize po sa ating public transport po, no. Ito po yung pagbuo ng isang cooperative or corporation, as to which ito yung pinagkaiba sa isang asosasyon. Initially po sa formation pa lang po ng isang kooperatiba, ay tinutulungan po siya ng Cooperative Development Authority. So meron na po tayong batas na sinasaad na nire-require po natin na i-capacitate talaga itong mga individual members na mag-undergo ng series of trainings and forums and seminars to capacitate them to form cooperatives. And after po niyan, naipasok na rin naman po namin dito sa modules po namin sa pagkandak rin po ng Cooperative Education and Transport Operations Seminar for these members na malaman po nila kung paano po mag-operate ng isang transport cooperative. Then from that po, may kapasidad na po sila na para paano po patakbuhin ang isang kooperatiba na nag-ooperate ng public utility vehicles. Yun po yung tuloy-tuloy na po namin na ginagawa, and at the same time, kasama rin po namin yung mga kooperatiba po natin na malaman din po kung ano pa po yung kailangan po nating ayusin, baguhin, at saka i-improve po sa mga pa-trainings na po ito. And at the same time, yes po, so enumerate ko lang po yung ginagawa po natin ngayon, kasi considering po na they have an organized operations na po ngayon, so kasama po namin yung Department of Labor and Employment to introduce to them the concept of being an employer po if they later on have employees na rin po other than their members. So they have their allied workers and at the same time their drivers na rin po. So dito po natin in-introduce yung compliance po sa labor standards, labor relations, and even social legislation. Doon po sa social legislation po, kasama po natin yung SSS, Pag-ibig at saka PhilHealth. So make sure po natin na si driver po, si ordinaryong driver, kapag nag-retire po siya, meron po siyang maasahan na pensions. And at the same time, protected din po siya kapag nagkasakit, kapag na-ospital, or if ever po kung ano pong kalamidad na mangyari po. Then at the same time po, we also have we are developing and implementing po with the operations division po namin in coordination with the concerned government agencies. Ito naman po sa financial management po na trainings po. At least para well aware na po sila kasi dati po kasi initially pag nag-start po sila, they are micro cooperatives. In compliance with the PUVMP po, they are already large cooperatives na po kasi tumaas po yung kanilang capital nga po. And pagmamanage po ng malaking assets. And importante po dito in relation to the PUVMP and yung pinaka-importante po to serve the commuters po natin, ito naman po yung fleet management seminars. At least may ensure po natin na masiservisyohan ng maayos yung ating mga commuting public. Kasi yan po naman po yung main objective nitong modernization program ng gobyerno. Okay, sir.
Ano yung panghahawakan ng isang driver na sinurrender niya yung kanyang prangkisa sa kooperatiba? E paano kung hindi naging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatibang yon? Sa bagay na po yun, kasi sa batas nga naman po, nire-respeto po natin yung independence ng kooperatiba. Pero at the same time po doon, yun nga po, na-mention Hindi po nga sir, kanina ni okay, Senator independence po. ng kooperatiba. Yung guarantee lang po para doon sa driver na sinurrender niya kanyang prangkisa, pinaghirapan niyang kunin yan for so many years, diyan siya nabubuhay. Ngayon susurrender sa kooperatiba na hindi sigurado kung yan ay hindi naging maayos ang pamamalakad, sorry na lang siya. Hindi po sir, kasi sa lahat po ng major decisions po, So anong ang guarantee na magiging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatiba at sino-sino yung mga opisyalis sa mga kooperatibang ito? may At say, saan sila nanggaling? may say po siya sir sa kung sino po yung uupo as management po ng kooperatiba, and kapag may Sino-sino nga po ito, yung mga manager ng isang kooperatiba, halimbawa, pinagbobotohan po ng driver members among themselves po. sila-sila. Yes po sir. Pakisagot po, paano kung hindi naging maayos, dahil bago ito, hindi naging okay yung pagpamamalakad ng kooperatiba, paano si driver? Meron pong grievance machinery naman po, and other than that, may monitoring po si CDA on the continuous operations po ng kooperatiba. Technically po, nire-require po namin sila na mag-submit ng reports, then from the reports themselves, mare-review po namin. Yun kung nga, ano may yung grievance committee, naintindihan ko yan kasi sa programa ko sa Wanted sa radyo, marami din po ako natatanggap na reklamo sa mga members ng isang kooperatiba na yung kanilang presidente ay gumagawa ng hindi tama, yung kanilang yung treasurer hindi gumagawa ng tama. So, magkakaroon ng grievance committee, so mahabang proseso, ididinggin yan. So, paano naman yung paghahanap buhay ng apektadong member ng kooperatiba? Yun po yun eh. So, dapat may guarantee. Yes sir. Papalakasin po natin po yung grievance machinery po ng cooperative, and at the same time yung accountability po ng officers na nonetheless mapoproteksyonan po yung interest po ng kooperatiba. Then to add also po dito, technically po sa management po ng kooperatiba, there are certain guarantees naman po. For example sa treasuries po, they have to post bonds po. Hindi, for dapat the agad-agad. Huwag na Yes po. hintayin ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Dapat agad-agad maayos yung problema, maplansya. Tama po sir. Dapat meron kayong ganong klaseng sistema na ilatag. Since nandito pala yung mga taga Sarao at Francisco Motors, nandito ba? Sarao at Francisco Motors. Kaya nyo ba i-manufacture itong modernized jeep at magkano ho kung kayo po magmamanufacture? Si Mr. Edgardo Sarao, sir. Bali, noong 2018 and 19, naglabas kami ng mga prototypes which cost around mga 2.8 dahil full electric yun eh. Ang nagiging problema sa PUB na full electric, medyo may kamahalan. Then, ang problema naman namin as manufacturer, yung source ng Euro 4 diesel engine, wala dito sa atin. So yun ang hinihintay namin from Department of Transportation, kung magagawa nilang paraan yung source o supply ng mga engines and mechanical parts. So yung Euro 4 standard, wala ho kayong kakayahan Wala na talaga. May nabibili sa manufacture market Euro 2 rating. Bali yung mga first generation na brand new diesel engine. Maganda rin yun dahil hindi nagkakapulut yun eh. Pero ang magiging problema dahil ang demands ngayon require this Euro 4 diesel engine. Wala ka makukuha except yung mga nasa gray market, yung Chinese paid. Okay. Medyo malabo pa Mr. yun. Elmer Francisco, kayo po. Mr. Chairman, tayo po, noon pa po sinabi ko na to, sinabi ko rin sa media, sa congressional inquiry, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards, na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano may ma-modernize yung jeep kung yung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? 'Di ba? Parang walang connection. So ang may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. Yun yung problema. So dalawa kami ni Mr. Sarao na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarao, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Diba? Hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na
ibinebenta ng DTI. Hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS, ibinebenta yun ng DTI. Inamin nila yan. Kung titingnan nyo yung litrato ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi yun yung kinonsulta nila. So umpisa pa lang mali na. Alam niyo kung saan namin nabalitaan na merong ganyan rollout sa TV. Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So napakahalaga niyan. Umpisa pa lang mali na eh. Ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So, kung tanong, kaya ba natin? Yes, kayang-kaya natin. Kaya ang ginawa ko, unang-una, kinausap ko yung mga usual usual partners natin. Kasi hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors. 1960, pinasok natin Isuzu dito sa Pilipinas. 1970, pinasok natin Mazda. So, lahat ng Francisco jeepney, simula 1960, maging yung mga kasama natin ng mga operators can attest to this. 1960 up to the present, lahat ng Francisco jeepney 100% brand new. And 85% Philippine made. Hindi yung 25% lang. Di ba? Kasi ngayon, 25% sabi mo locally manufactured, kalokohan yun. It's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So, para sa akin, malaking kalokohan yun. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine itinatapon dito sa atin sa Pilipinas dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa ibang bansa. Ngayon, hindi jeepney yung ibinebenta nila. In contrary, and with all due respect to Yusek Ortega, sinabi niya na, okay, it's a marketing concept na kapag maraming competitors, bababa yung presyo. But I beg to disagree. Ang tanong ko sa kanila, ilang negosyo na po ba yun na nasimulan ninyo at naipundar ninyo? Kami, 77 years na kami dito sa industriya. Ako personally, 32 years na. Pinasa ko na nga sa anak ko eh. Siya na yung presidente at CEO ng Francisco Motors. Pero ang sa akin, kung i-open mo yan sa lahat ng mga foreign manufacturers, ang dami naming mga trabahador na nawalan ng trabaho. Dahil inopen mo sa foreign manufacturers. Hindi totoo yun ang makakababa ng presyo. Ang tunay na makakababa ng presyo ng tunay na jeepney ay economies of scale. Kailangan, merong mga manufacturers dito sa Pilipinas, local manufacturers, na gagawa ng tunay na jeep. Yun ang dapat mangyari. Hindi tayo dapat yung directly importing lang. Hindi pwede yun. Kasi hindi tayo makaka-achieve na economies of scale. Sabi nila, merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Saraudo sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi, simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Atty. Guadis, pinatay niya. Lahat ng proposal namin, yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney, pinatay ni Chairman Guadis. So paano gagawin natin yan? Di ba? Si Chairman Guadis dito. Ayun. At least ngayon, Mamamatay. magkakaharap tayo dito. Di ba? Parang mamamatay ka ng mga jeepney. Ang problema, Units. ito, Mr. Chairman, ang problema ko, full disclosure, kasamahan ko si Secretary Bautista sa Rotary Club. Kaya nakakapag-usap kami ng diretso. Meron akong pinropose sa kanila, inassign ni Secretary Bautista si Chairman Guadis. Dito sa natutukan to. Nag-set si Chairman Guadis, nag-agree kami ng meeting schedule. Siya yung nag-set. Siya yung hindi umattend. Totoo to. We are under oath. Diba? Siya hindi umattend. Nagpadala siya ng representative, si Atty. Cofino, from the legal division ng LTFRB. Pinresent ko yung buong programa kay Atty. Cofino. Siyempre, nirelay na sa isa, nirelay sa dalawa, nirelay sa tatlo. Pagdating kay Atty. Guadis, iba na yung kwento. Nung kinausap siya ng DCRH, sinabi niya doon, point by point, lahat mali. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan kung ano yung proposal namin, kasi hindi nga siya nag-attend. Hindi rin siya nakipag-usap tungkol doon. Kaya nga, sabi ko, klarong-klaro. Meron pang isang point na I'll get to that point in just a little while. Ngayon, matibay ang Francisco Jeepney. Gamit nila yan.
Kahit sila Kaobet, sabi ni Kaobet dati sa TV, pag Francisco ang jeepney, maski sa butika makakabili ka ng pyesa. Sabi mo yan, Kaobet, di ba? Totoo yan. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon, nung iba sa mga operators natin, Francisco jeepney pa rin, o Sarao jeepney, nagawa namin 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin. Pero yung mga minibus na imported, 3 taon pa lang, zombie na itsura. Thank you, Mr. Francisco. Mr. Chair, Ah, Mr. Chair, excuse me po. Okay, sandali po, mabilis na question to, kasi nabanggit kanina ni Mr. Edgardo Sarao at saka ni Mr. Francisco, yung Euro 4 engine. Yun yung ni-require nyo dito. Number one, kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, may I be recognized again? Bakit kinakailangan Euro 4? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, when we assumed this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sa next hearing, patawag natin yung DNR? Patawag natin. So, Then, DNR nag-set niyan. Opo. Baka ang negosyo ng taga-DNR na yan, yung Euro 4, doon kayo kukuha surplus. Basura na lang daw O tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Mr. Chair, it is Euro 4 or higher. Yun po ang nasa standards ni DNR na doon po sinunod ni DOTR. Okay, Mr. Sarao, And ano yung engine na kayang i-manufacture dito ninyo? Wala po tayong walang manufacturer dito ng makina. Wala. We outsource them from Japan. So yung sa inyo body Body chassis. Oo. Yung mechanical parts and engine, sa labas na lahat yan. import yun. Kaya yun ang naging problema nung in-announce nila yung PUBMP kung saan kukuha ng mga brand new parts from... So kung para sa inyo, sa ngayon ano ba yung engine ng mga jeepney na tumatakbo sa ating mga kalsada? Yung mga surplus pero recondition. Parang bago na rin yun at pumapasa doon sa standards ng smoke emission nila. Then, isa pang in-introduce namin yung full electric. Medyo bago to sa mga tao natin kaya hindi nila masyado munang ine-embrace. Pero definitely, ang takbo ng transportation sa full electric lahat Pero right now, we have to settle on diesel engine na Euro 4 or higher yung rating. Ang sinasabi naman kasi ng ibang mga jeepney driver, pag electric, of course, maganda yan. Maganda sa environment. Kulang tayo sa wala tayong mga charging station. Yun, ang downside doon.